Pinuri ng dating opisyal ng palasyo ang naging hakbang ng Office of the Solicitor General. Makaraang tumanggi ito na katawanin sa Korte Suprema ang mga opisyal ng gobyerno na kasama sa habeas corpus petition ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi nito, naging totoo at nagkaroon ngayon ng integridad ang ahensya matapos nitong panindigang walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Si Creseline Catarong magbabalita. Tungkulin ng Solicitor General ang ipatupad ang tinatawag na rule of law. Ito ang binigyang diin ng dating Chief Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo. Anya, ang SOLGEN ay hindi nag-aabogado sa gobyerno lamang, kundi nag-aabogado rin ito sa taong bayan na lumikha ng gobyerno. Isinalaysay din ni Panelo na mayroong pagkakataon na ang SOLGEN ay hindi pinagtatanggol ang posisyon ng gobyerno kapag mali. Bilang isang halimbawa, binanggit ni Panelo yung panahon ng yumaong dating Solicitor General na si Frank Chavez. Noong panahon ni Solicitor General ang nasirang Frank Chavez, he refused to represent the government sapagkat alam niya na mali at pinayagan siya ng Korte Suprema na mali. Marami rin din ng pagkakataon sa mga kaso kriminal. Pag nakikita po ng SOLGEN na tama ang posisyon ng akusado at merong injustice, marami na pong beses na mismong Solicitor General ang nagpapadismiss ng kaso, pumapanik sa akusado. Kaugnay dito, pinuri niya ang naging hakbang ni Solicitor General Menardo Guevara sa gitna ng naging paninindigan nito ngayon na walang jurisdiksyon ang International Criminal Court o ICC sa Pilipinas. Ani Panelo, bilang public servant, naging totoo si Guevara at nagkaroon ng integridad. Lahat ng mga abogado dyan sa SOLGEN, kasama niya yan. Mabuti naman sapagkat yan ang magiging saving grace ng Marcos administration. Mayroong isang cabinet member na nanindigan. Yan, kaya gayahin. Hindi kagaya ng tagapagsalita. Yun ang mali. Kasi alam niya ng mali, ipinagtatanggol niya pa. Una na ring nanindigan si Guevara na ang Office of the Solicitor General o OSG ay hindi lamang abogado ng gobyerno, kundi tagapagtanggol din ng mga Pilipino. Samantala sa isang pulong balitaan nitong Miyerkules, sinabi ni Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na hindi pa nakapag-usap sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at SOLGEN Guevara mula noong maihain ang manifestation and motion sa Korte Suprema. Sa personal kong po pagkakaalam, hindi pa po. Siguro po mamaya pag nagkaroon po ako ng pagkakataon na makausap ang Pangulo, itatanong ko po kung sila po ay nagkaroon na ng pag-uusap after na naglabas po na manifestation ang SOLGEN. Sa usapin naman kung may plano ang administrasyon na umanib muli ang Pilipinas sa ICC, ang sagot ng Malacanang, pag-rejoin sa ICC, wala pa po ngayon. Hindi pa po namin napag-uusapan kung kailangan po mag-rejoin ang Pilipinas sa ICC. Same pa rin po, wala pa rin pong jurisdiction sa ngayon ang ICC sa Pilipinas. Magugunitang tumanggi ang OSG na katawanin sa Korte Suprema ang mga opisyal ng gobyerno na kasama sa habeas corpus petition ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang mosyon noong Marso 17, iginiit ng OSG na hindi nito magagampanan ang depensa sa gobyerno dahil naniniwala itong walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Una rito, naghain na magkahiwalay na petisyon sina Veronica Kitty Duterte at Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte para mapabalik sa bansa ang kanilang ama. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creseline Catarong, SMNI News.